Hi guys! Ngayong August 17 ay magkakaroon tayo ng weekly market drop. So, puntahan muna natin ngayon yung year-to-date performance ng mga major indices. So, yeah. Puntahan lang natin itong aking spreadsheet. Tapos, yan. Mabagal. So, antayin lang natin. So, eto ang year-to-date performance ng PSEi. It's actually down. Actually, lahat ng indices ay down year-to-date. So, ang PSEi is actually down ng 22.24%. All shares are actually down year-to-date din ng around 22%. Ang pinaka-biggest loser is actually financials, which is down 37.65%. Next is the property, down 29.10%. And then mining and oil, it's year-to-date down ng 27.47%. And then we have the industrials and holdings, which are down 17%. And of course, the services, which is down around 6%. So, year-to-date naman, year-to-date performance from coronavirus. Actually, ito yung March 19. From March 19 to year-to-date, ang pinaka biggest gainers is actually the mining and oil. Kasi nga, it's nag-all-time high ang gold. And maganda yung returns ng precious metals. And then, pinaka mababa is the financials. Walang masyadong galaw. From the coronavirus to year-to-date. Actually, financials, it's, ayoko siya. Ayoko siya talaga. Kasi, yun, kasi yung sa business nila is napapautang. So, sa ngayon is, madaming walang trabaho. So, most likely, walang masyadong uutang or walang papasa sa kanilang sa kanilang mga requirements. And then second is yun nga is future is ang mga tao na yung magiging banks, and aside from that is on the trading also and the forex, maraming individuals na ang natututong na mag-trade or mag-invest ng sarili nila, or gusto nilang matuto at sila na yung mag-manage. So, kaya sa future, wala akong masyadong ine-expect sa banks. It's more on magiging paunti-unti yung kanilang transaction, ang kanilang financial transactions. So, yun lang yung reason ko kung bakit ayaw ko ng banks. Dami ano. So, anyway. So, after that is puntahan naman natin yung composition ng PSEi, kung ano yung performance nila. So, Emperador kasi nga is madadagdag siya ngayon sa PSEi. And then yung SCC matatanggal siya. So, syempre kung madadagdag, it's a positive plus for the stock. Like for example, this one, si Emperador. And then, sa matatanggal naman na SEC, na si SCC, syempre is mababawasan naman yung kanyang, or magkakaroon naman ng sell-off. So, I think nagkaroon ng sell-off right after and buyback right after the announcement of the rebalancing. Globe is up 5.74% and P-Gold up 27% and TEL around 36%. So, ang biggest loser, check natin. Biggest loser is 52%, 52% GT Cap. So, siya yung biggest loser kasi nga, yung mga subsidiaries niya includes Toyota. Meron din siyang Metrobank. And then, meron pa siyang property. So, yun. So, medyo
talagang na-hit si GT Cap. So, after that is check naman natin yung PSE versus the global indices or the global asset. Check natin. So, ito yung mostly, actually ito lahat ay trinitrade ko except for the PSEi. Kasi wala namang nagtatrack talaga ng Philippine Stock Exchange Index. First Metro is tracking the PSEi pero hindi siya yung PSEi mismo na futures or CFDs. Hindi siya yun eh. But yeah, kung gusto mong i-track, pwede naman yung First Metro ETF sa ngayon. But hopefully in the future, magkaroon din siya ng mga global, ma-include din siya sa mga global exchanges para at least pwede mo siyang i-long or i-short. So, any trend, pwede mo siyang i-trade. So, actually, the biggest, ang biggest loser is actually oil. Nag-drop kasi siya eh. Actually, nag-drop siya until negative sa futures. So, tsaka, problema as to storage kasi sa US, sa oil. Kasi nga, on the supply side, syempre, pag may supply, kailangan din ng storage. And then, sa PSEi, next, is down. Down siya. And then, Dow Jones is down 2%. But the rest, like for example, cryptocurrencies, there are actually up. Most especially si Link. It's year-to-date up by around 856%. Next, si Ethereum, around 237%. And then si Bitcoin, around 63%. XRP, around 55%. At saka si Litecoin. Litecoin is like a silver when it comes to cryptocurrencies. So, around 37%. And of course, gold, medyo nag-correct na siya. Ngayon, it's actually up na lang siya ng 28%. Pero ito nag 2,000 plus. And then of course yung silver, it's actually going strong. Up year-to-date ng 48%. Of course, natural gas, 12%. And of course, my favorite Nasdaq, which is up 27%. Yung S&P 500, hindi ko siya masyadong tinitrade, but it's also up around 4%. So, after that, let's check on, yung ROI ko naman, sa PSE, year-to-date, this is actually up 52.73%. Check natin, PSE investment. So, ito yung mga composition niya. Actually, June to July, wala akong masyadong transaction. And then, from now, August, hindi muna ako magdadagdag sa stock market kasi medyo lagging kasi siya. So, mas gusto kong mag-trade muna sa global markets, sa cryptocurrencies and global indices. So, yun. So, ito yung mga current positions ko. Ang pinakamataas, of course, is na ROI is the Merrimart and then dito at saka si Max. Actually, etong Max at saka si dito, buyback na to eh. Kasi nagkaroon na ako ng transactions na nag-sell na ako and then I buy back after. And then, pinaka-biggest loser is actually Hulsim. Pero ito, konti lang naman yung composition niya versus the rest of this stock. Yung pinakamalaki is actually dito is pinakamalaki is actually Merrimart and then top 3 Merrimart and then dito at saka si Max. So yun yung pinaka-biggest holdings ko. And then Hulsim ang pinakamaliit. Buti na lang pinakamaliit at ito rin yung actually down siya sa akin. Ito yung nagpababa. And and some of it are like, for example, si DNL, down din siya at saka si Meg din, I think.
Siya kasi fruit, medyo mababa pa sila or lugi pa ako sa kanila year to date. But yung mga previous ko kasi na-realize gains, yun din actually nagpa-up sa akin. Kasi syempre, yun yung pinambili ko na mga stock na to. Actually, yung mga na-dispose ko na is kasama si URC, Jollibee, Pure Gold, Surpass, Max, at saka si Tito. So, yun yung mga stock na bili ko at nabenta na. So, current, ito lang. Ilan ba sila? 8. 8 shares lang yung holdings ko as of this time. So, and then, move back tayo dito. And then, of course, yung sa global markets trade ko naman or investment is, ang masasabi ko lang, it's a better ROI. Better ROI. No, I cannot share yung the ROI. But, yun lang masasabi ko. Better ROI compared sa aking PSE. Kaya nga, mas prefer ko nang mag-trade dito sa crypto. Wait, let me show you some of my, ito yung recent kong binili. Hash guard. Check natin. Actually, nag-add lang ako 2 days ago. So, actually, nabili ko siya 0.0028. So, yan. So, up na siya. So, up na siya ng more or less times 3. More than times 3. So, yun. Ito lang yung isa sa mga nabili ko last week. Tapos, nag-i-stake na siya or nag-earn na siya ng additional na hash guard at GGT na token. Now, let's move on to, wait. So, after that, after ng global performance, pinakamaganda pala si Link. Recently ko lang din siya naman na trinade. And then, next is, punta na tayo sa PSEi market drop, weekly market drop. So, puntahan muna natin yung weekly report. Loading lang siya. So, sa weekly report, punta ka lang sa market information and then weekly market watch. Para makita natin yung kung ano yung performance niya or, dalawang na-upload. So, close natin ito. So, ito siya, year to date. So, at least net foreign buying na tayo. Last week ng around 3 billion pesos. Pero maliit pa rin siya. At saka yung year to date na turnover is now back to 6.61. Kasi dati bumaba to eh. Actually, dahil dun sa biggest transactions, last na 17 billion last, I think, Thursday at saka Wednesday. So, the bulk of it is the REIT shares, AREIT, and SM. Pumapasok sila sa SM Investment Corporation. So, yun. I think na-discuss ko siya yung previous video ko. So, yun lang yun. And then, let's move on sa sa rebalancing. Punta lang tayo dito. Magkakaroon ng rebalancing effective today. So, ma-add na yung emperador sa PSEi at matatanggal naman si effective today. Matatanggal naman si SCC. So, abangan natin mamaya. Actually, nagkaroon na bumili na sila ng emperador eh. Last week, Monday. And then, nag-dispose na rin sila ng SCC. Ganun kasi, syempre, magkakaroon ng positive impact yung pag-add sa PSEi. Kasi, especially pag sa mga fund na trinatrack yung PSEi, or nagtitrade ng PSEi, syempre, magdadagdag sila ng emperador. Yung sa SCC naman is, of course, tatanggalin nila or babawasan yung kanilang holdings. So, after that is, punta na tayo sa ating
Punta muna tayo sa ating TA. Kung ano yung gagamitin natin bago tayo magkaroon ng TA sa PSEi. So, paano ba ulit gamitin itong MACD? So, pwede natin siyang gamitin as support and resistance. So, dito is nag-act siya as our support. So, actually, around this level ay nag-act siya as support. Kaya, nung pumunta dito sa level na to, yung both MACD ay nagkaroon ng nag-bounce siya. At now, it's moving higher. So, dito naman is abangan natin dito as a possible resistance. Pero sa ngayon, yun, uptrend pa naman yung PSEi. So, pwede siyang gamitin as support and pwede rin siyang gamitin as resistance. So, next is tanggalin natin, of course, yung MACD line at saka signal line. So, pwede natin siyang gamitin as to spot divergence. Wait, tanggalin natin lahat ng tanggalin lang natin lahat ng tools or drawing tools. Pwede natin siyang gamitin as ano na ba to? To spot divergence. Ang gagamitin lang natin is yung histogram. It's hanap tayo dito ng big to small or pwede rin sa taas, big to small. So, eto, and then since divergence siya, kailangan magkaiba yung direction niya. It's actually going down. So, this is an example of bullish divergence. Kaya tingnan mo, it's umakyat siya. So, I'm expecting actually at least i-retest niya tong area na to. Around the 6.6 area. So, this is an example of bullish divergence. And then, check mo na lang kung, of course, kung maglulong ka if it's profitable or pasado sa risk-reward. So, check natin kung Kung maglulong tayo, kunwari, merong PSEi na nagtra-track. So, actually, ito yung aking TP area around the 6.6 and then, of course, stop loss ko around this area dito sa may doji. So, yan. Dito. Yan. So, this is actually wait. Palakayan natin. Hindi ko makita eh. So, risk-reward ratio of 7.77. Of course, I will go long. So, next, or I will buy the PSEi. So, next is, hanap din tayo ng big to small sa taas naman. This is a bearish divergence. So, check tayo. So, big to small naman, and then pack. Big to small dito sa taas, pababa siya. And then, yung indicator naman is paakyat. Big to small, kaso kasi pababa yung price. So, hindi siya pwede. Hindi rin. Nahirapan akong maghanap pa. In fairness, ang kulit lang. Anyway. So, hanap tayo ng big to small.
Ito, big to small. Kaso, pababa din siya eh. Ito. Ito, big to small. Tapos yung price is actually paakyat. So this is an example of bearish divergence. So check natin kung papasukin natin siya. So I'll go short. Wait lang. So syempre ang tipiko around this area. So ito ang tipiko. Wait, check ko lang. So I think yan. Nahit pa siya. Nahit din kung sakaling nag-short tayo. So that's actually a risk reward of 4.36. So yun, papasukin ko siya if ever na spot ko siya as divergence. So ganun siya gamitin as support and resistance and to spot divergence using the histogram. So sabi ko nga natutunan ko to from Cryptohood. So yun. And then after nyan is check na natin yung PSEi kung ano yung ina-expect natin this week. So TA na tayo ng PSEi. So sabi ko nga it's actually at support kanina. Actually at support at nagkaroon siya ng crossover. The blue one is or yung MACD line paakyat. So I'm expecting of course, paakyat. So ano yung ina-expect kong possible resistance? Ito. At support dito around the 5.6 or 5.7 area. Yung kung saan may doji. Ito. Wait lang. Palakayan natin. This is actually the doji. Saan na ba yung doji? Sorry. Ito. Ito yung doji dito. So, yun yung aking stop loss area. So, yun. And then, resistance ko using the MA, antayin ko siya dito. Dito muna siya. Kung mag-breakout siya dyan, possibly dito sa next resistance. So, tingnan natin this week. But anyway, I'm more bullish sa PSEi kasi laging na siya versus the global markets. Check lang din natin kung may bearish, may bullish divergence. Actually, na-explain ko na, meron ding bullish divergence kasi. It's big to small. And then the price is, or the PSEi is actually going down. So this is an example also of a bullish divergence. Check natin yung anyang arrow. So kaya siya, I'm expecting a bounce. So tingnan natin kung may hit yung ating target. So, kung mag-go long tayo at this point, at this level, baka hindi na siya ganun ka-attractive. Check natin. 1.55, so no trades. No trade ako sa PSEi kasi hindi siya ganun ka-attractive or ka-rewarding. So, next, but yeah, ang tinitingnan kong support around the 5.7 area and resistance around the 6,600 area. So, puntahan na natin yung most actively traded stocks. So, sa most actively traded stocks,
yung 4 na up at saka 4 na down. So, Emperador, JFC, BPI, at saka SM. And then, SCC, JGS, FGEN, at saka AREIT. So, yun lang titignan natin. So, puntahan muna natin si Emperador. Yeah. Emperador kasi nga is na-add siya sa PSEi. Kaya of course, it's a plus for the Emperador shares. So, check natin. Look natin all drawings. So, kung makikita nyo, wow, nagkaroon siya ng gap up right after ma-announce yung PSEi rebalancing. Nagkaroon siya ng gap up. So, gaps are usually gut-filled. So, tingnan natin kung kailan naman yan ma-fill. Sa ngayon, check natin yung MACD nito. MACD, it's dito sa area na to. Actually, medyo malapit na siya. Ay, hindi. Nag-ano siya. Nag-breakout siya sa ano. Oo, nag-breakout siya. Pero pag pinaliatan mo, parang ano lang sila. Nag-breakout siya dyan. And then, check natin yung next possible resistance neto. Dito. Check natin. Mas possibly here, I think. Check natin. Hindi. Hindi. Nag-ano na siya. Nag-breakout na siya dyan. So, expect natin around this area. Ang next possible resistance. Check natin. So, yun. So, daily chart. Check ko lang kung merong bearish divergence. It's wala naman. Wala naman ako nakikita na bearish divergence pa sa ngayon. Anyway, ang TP area ko, if ever na magkaroon ako nito, is at this area. Medyo matagal siya dito. This is a strong resistance around 11.92. Of course, support area ko is ito, bago yung breakout. Bago yung gap. So, check natin kung, sa ngayon, syempre, para sa akin, it's no trade zone na to at this level, konti na lang, hindi na siya ganun ka-rewarding para sa akin. So, yun. So, dapat, nung ano pa lang, nung after announcement, dapat pumasok ka na kung gusto mong mag-trade ng Emperador. Kasi sa ngayon, hindi na siya ganun ka-rewarding. But anyway, the resistance around 11.92 and support around 9.19. So, no trade zone ako dito. Next. Ba't ko tinanggal? No trade zone kasi hindi siya, risk reward is only 0.51. So, next natin is JFC. JFC. Puro TA lang tayo ngayon kasi wala akong plans na bumili ng stocks sa ngayon. Hindi, medyo lagging kasi siya at hindi ganun ka-rewarding yung return. Kaya hindi rin ako pumapasok sa stock market. Yung mga existing positions ko, yun na lang muna siya at the moment. So actually at this level ay nagkaroon ng crossover. So dito sa area na to. So of course more bullish kay
kay Jollibee. So, check natin yung, wait lang. Big to small, it's going up. So, convergence lang sila. So, wala pa naman. So, tingnan natin. So, ang tinitignan kong support, this area, and of course, resistance. Medyo nasa, ano na siya eh. Malapit na siya sa resistance area. So, but anyway, check natin kung at this level ay hindi na siya ganun ka-profitable kung ngayon ka papasok. Saan na ba yan? Oh, wait. I'll go long. Hindi na siya ganun ka-profitable kung ito lang yung TP mo. Kung ako kung yan lang yung TP ko, yun, hindi na lang ako papasok kasi 0.36 lang siya. Might better na antayin ko siya at breakout. Check natin. Kapag nag-breakout siya dyan, of course, target ko na at this area to fill the gap din. May gap din siya actually dito. So, yan, 184 ang possible target ko. And then, of course, support at this area. Mag-adjust din yung aking support. So, around 144. So, 184, antayin ko siya sa breakout para mas attractive. Pero kung long-term holder ka, pwede ka namang mag-average. Because the worst is actually over for globally. So, ito yung possible mo. Posible kung the possible risk reward is 4.31. Of course, posible akong kumita ng 21% sa 185 at posibleng akong malugi ng 4.94% kapag na-stop out ako around 144. So, yun naman siya. Antayin ko na lang siya at breakout. Kung sakaling magti-trade ako sa stock market, of course. So, next, kasi wala akong plan muna mag-trade sa stock market. So, next is BPI. Banks, ayoko masyado. Banks, ayoko masyado. Hindi. Wait, check ko lang kung merong divergence. Wala naman, pero may possible crossover. Posible siyang mag-cross. Check natin. Kasi nasa support area na siya. Tsaka kung titignan nyo ay, yun, lumiko na yung ating kulay blue. So, posibleng mag-cross to in the next coming days. So, check natin yung support and resistance. Yung resistance na tinitingnan ko is the 78 and support this area. The around 60 pesos. So, kung papasok ako, tignan ko kung attractive yung at this level, 65.65. Kung attractive pa rin siya. Sorry. So, risk-reward ratio, 2.6. So, posible akong kumita ng 19.50% kapag na-hit yung TP ko around 78 at posible akong malugi ng 7.49% kapag na-hit or yung na-stop out around 60 pesos. So, next, SM. Tingnan natin. Alwina!
So, yung MACD nag-cross siya. Tapos, meron na din tong, yun, nag-cross siya. Wait, check natin kung may ano. Wala, nag-cross lang siya. Nag-cross siya pataas. So, nag-cross siya pataas. So, expect na aakyat din siya. Wait. Ito. Ay, dito pala. Sorry. Dito pala. So, tingnan natin yung kung mag-long tayo sa 900 pesos. TP and asset. So, risk-reward ratio 2.96 at target price na 1,100 at stop loss na around 836. So, yan. Posibleng kumita ng 21.63%. At saka merong malaking buying dito nung, kailan ba to? Ito nung ano nung August 12? August 12. Ito yung madaming 13 billion transactions. Ito yan. So, yan. Next is na si dito. SCC, JGS, FGEN, at saka REIT shares. So, puntahan muna natin si SCC. So, si SCC, dahil matatanggal na siya, of course, expect mo na to na nagkaroon ng sell down. Which is, check natin. Yun, nagkaroon ng sell down and it's a bearish. Ano na to? Bearish bearish engulfing. Wait. Bearish engulfing So, at saka tignan natin tong kanyang parang mag-cross siya pababa. Tsaka lumit ka yung histogram niya So, yun. Yeah. Baka magtuloy-tuloy siya na pababa. Baka mag-cross siya pababa. Tsaka ito, maliit na siya. So, at saka bearish divergence. Bearish engulfing din. So, ang support na tinitingnan ko at this area. And resistance, short-term resistance ko is this area. So, check natin. Yeah, no trade zone muna ako. Antayin ko siya na magkaroon ng strong support. Yeah, antayin ko siya dito or kung mag-create siya ng bagong support or bumaba pa siya kung sakali. So, for SCC, no trade zone. Next is JGS. GGS 2 din, pababa. Ang daming selling. Check natin to. At di niya pa alam kung saan siya pupunta Pero ito, nagpababa siya ulit to. Nag-cross siya pataas and then bumaba siya. So, let's see. Wait, check ko lang kung may Wala namang divergence.
Pero kasi nasa support na siya eh. So, tingnan natin kung mag-hold siya. Else, antayin ko siya around at least dito. I think dito. Or else, tingnan natin kung mag-hold siya dyan or dito around this area, around the 58 area. And then, of course, resistance, this area. Pero ngayon, wala. Antayin ko muna siya na magkaroon ng support. Kasi sa ngayon, 2 days na siyang bumababa. So, might possibly retest. Ito muna ang retest niya, pero which is malapit na siya or nandun na siya. Tingnan natin kung mag-hold. Or kung hindi, abangan ko siya dito sa 58 area. But for JGS, no trade zone ako. But possible support around 60 to 58. And possible TP around 70 area. So next, FGEN. FGEN. So, eto pala si FGEN. Wala. Nag-cross siya pababa eh. Nag-cross siya pababa. So, more on bearish ako. So, antayan ko siya dito. Tsaka, ilang days na red. So, actually, antayin ko na lang siya dito kung sakaling iti-trade ko siya. So, antayin kong ma-fill yung gap. Kung sakali mang papasok ako kay FGEN. And then, of course, yung typical area ko pa rin, this level. But at this point is, for me, it's a no trade zone. No trade zone muna. Antayin ko yung support. Or, yeah, on a medium term, check natin kung mag-hold siya dito sa 22. Pero ako, yeah, antayin ko siya dito sa ma-fill yung gap bago papasok. Check natin. Which is, antayin ko siya around 18 pesos. So, yun lang yun. Wait, check natin yung kanyang trend. Trend niya is malapit na din pala siya. So, tingnan natin kung mag-hold siya dito. Pero ang ano pa kasi ng ng MACD niya. So, pababa pa din siya. So, no trade zone kay FGEN. Antayin ko siya sa 18 pesos. So, rich shares. AREIT. AREIT shares. Oh, well. Wala. No trade zone muna. Antayin natin yung magkaroon ng support. 2 days nang bumababa. So, check natin yung 30 minutes. So, 30 minutes, well, pababa rin. So, tignan natin. Antayin muna natin na magkaroon siya ng strong base. Pero kung sakali, pwede natin gamitin to, fib. Sa 27 to around here. Yan kasi yung nag-hold yung support. So, antayin ko siya around the 23, ito, 1.618, around the 23.69 or 23.70 pesos. Kung sakali mang iti-trade ko siya. But sa ngayon, since 2 days na siyang bumababa, no trade zone muna. Antayin natin siya na magkaroon ng support. So, next, dito pala sa rich shares, may mga brokers na hindi daw sila nakapagbenta. So, actually, nagkaroon na ng, ano ba to? Or eto na siya actually. Dun, kas involved si call financials. So, sa mga brokers na hindi ka pwedeng makapag-trade ng buy and sell ng AREIT shares. So, dahil dyan, so wait na lang natin kung ano yung sasabihin ng SEC. And then, check natin pala yung call financials. Ay! Jake! Wait.
Loading pa. So, tingnan natin yung weekly. Or yung monthly para makita natin yung buong chart ng call financials. So, yung call financials is dahil dyan, malapit na actually siya sa kanyang all-time high. Pero, ina-expect ko siya around this area. Around this. Eto, may doji pala dito. This area. So, I'll go short. Pero paakyat yung ano niya. Paakyat yung kanyang MACD. Pero dahil dyan is dahil sa issue ay posibleng sell off yung mga investors. At saka, wait, check natin yung valuation nito. Call. Yung book value. Financial reports. Book value per share is 3.71. What? 3.71. 3.71 doing at, wait, ano lang natin 3.71 ang book value. Ay. Call book value. And then yung price niya is, closing price niya is, ano to? 22.40. So, price to book value of 6. Price to book value. Price to book value na 6. This is, wait, check natin ito. PSE. Yung average ng PSE ay 1.67. And then dito ay dito pala. Actually, kasama siya sa services. Industrial 1.60 ang average, property 1.04. So, services 1.88. Sana ba yan? Sana ba siya? Dito. So, actually, overvalued na siya. Yun. So, kung may short, i-short ko na lang to. Pero wala pa. Wala pa kasing short sa PSE. Wow. So, i-short ko siya hanggang sa 15 pesos. So, yun. Kasi strong support area na to. So, tipiko around 24. Tipiko pala. Yeah, tipiko around, cut loss area ko around 24 pesos or yung all-time high. And then, cut loss ko around 24 and tipiko around 15 pesos. Pero, I will go short. So, ibig sabihin is, ibibenta ko na siya kung meron ako. Pero wala pa kasing short sa market, sa stock market, kaya, ang best option is, of course, ibenta muna and then buy back na lang sa 15 pesos. Overvalued na kasi masyado ang call financials. Price to book value at 6. Kasi yung mga nakita nyo naman yung mga sa PSEi composition, pinakamataas na ata yung around 4. Siya is around 6. More than 6. So, at tapos nagkaroon pa siya ng issue. So, I think it's time for it to mag-take profit. So, after ng call, punta natin sa advances. Yung gainers lang na 50 million up. NIKL. ACR tsaka NIKL. And then dito naman, yun lang. ACR tsaka NIKL na lang. ACR.
is ACR. Monthly pala to, no? So, monthly. Check natin yung ACR. Check ko lang. ACR. Sa financials. 1.88 ang book value. And then, nag-release pala sila ng report ng 14. So, ano to? So, nagkaroon sila ng 1.39 billion sa first half. Net income 1.39 billion. Wow, ang laki na. Malaki siya in fairness. Yun, ang laki pala ng kanyang dito. Ito na yung first half eh. Ito yung net income niya year to date. Current year to date is 1. Net income after tax 1.49. Attributable to parents 331 million pesos. So actually ang laki ng up niya. From 23 million pesos nung first 6 months. So, check natin yung daily. Pakyat naman yung kanyang MACD pakyat. So, I'll expect it to move higher. So, in-expect ko siya TP around the 1.45 area. Pero maganda kasi yung kanyang maganda yung kanyang profit. So, yeah. Medyo adjust ko siya at around 1.61. So, check natin dito. Sorry. And then, nag-cross din siya actually. Nag-cross din siya paakyat. So, expect na it will move higher. Tsaka ang laki ng volume. Pinakamalaki yung volume. So, I expect it there. And then, yeah. Support around 1.17. So, check natin kung mag-go long ako, kung may opportunity pa at this level, kung sakaling mag-trade ako sa stock market. Kaya kasi ngayon, sabi ko nga, hindi ako nag-trade or di muna ako mag-trade. So, actually, rewarding pa rin naman siya. Posible pa rin akong kumita ng 25.98% kapag na-hit yung TP area ko around 1.60 at posible akong malugi ng 9.45% kapag na-stop out ako around 1.17 pesos. So, last yung NIKL. NIKL Asia. Check lang natin yung chart. Nagkaroon pala siya ng gap dito. So, nagkaroon siya ng gap dyan. Gap up. Wait. So, dahil dyan, tsaka wait, check natin to. So, posibleng i-retest tong area na to or yung MACD na yan. So, hindi ka pa nga nagpo-coffee, nagpo-coffee ka na.
possible TP ko, precious metals. So actually all-time high, so might possibly retest this area around the 4.37 area. Yeah, depende na lang kasi sa mining activity nila. But of course, for me, precious metals is it's a good. But anyway, check natin kung yeah, entry price ko kapag na entry level ko kapag na sa gap, kapag na-fill yung gap around the 2.82, kung babalik pa siya sa 2.82, yun yung entry level ko. And then, TP ko around 4.37, and then stop loss at 2.46. So, risk reward 4.28, posibleng kumita ng 54.61% kapag na-hit yung TP area na 4.37 at posibleng malugi ng 12.77% kapag na-stop out around 2.47. So, entry price ko is 2.82. So, yun lang guys. So, yun lang guys. And of course, I would like to invite you to like our page.